Iba-iba nung araw, may mga nahuhuli talaga ng mga mandadaya. Dapat lang binubugbog yan o pinaparusahan kung gusto nilang justice agad. Kung talagang pinatay sila, hindi tama yon. Alam naman yung ginawa nila noon, kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabungero. So whether true or not, it's a problem. They have to prove it at nobody's above the law. So if they can prove, dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear. Chavit Singson, nagsalita na ukol sa kontrobersyal na pagkawala ng mga sabongero. At ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, nagsalita na binalak din pala ni Ang na patumbahin ito. Mr. Atungang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ayon kay Chavit, hindi kailanman dapat umabot sa punto na pinatay ang mga taong sangkot. Kung talagang nagkamali o nandaya ang ilan sa kanila, mas mabuti pa raw na disiplinahin o patawan ng parusang akma gaya ng pambubugbog, pagpapahiya, ngunit hindi kailanman ang pagkitil sa buhay. Oo, mali ang mandaya at may kaparusahan dapat dito, pero sobra na kung papaslangin mo ang isang tao, pahayag ni Singson. Binanggit pa niya na sa mahabang panahon niya sa industriya at politika, nakita niya na ang iba't ibang kaso ng pandaraya, ngunit palaging may mas mainam na solusyon, batas at pagpaparusa. Ang pagpatay ay hindi lamang isang krimen sa kalaban o biktima, kundi isang sugat na matagal maghilom para sa mga pamilyang naiwan. Hanggang ngayon, marami sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero ang umaasa na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay, o kung sakaling hindi man ay makita man lang nila ang labi upang mabigyan ng mas maayos na libing. Ayon pa kay Singson na oo, nagsasabong siya pero hindi siya dawit sa mga kaganapang ito. Pangalawang update natin, netong mga nakalipas na buwan sa mga inilabas na pahayag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, dito mas nagulat ang karamihan sa atin dahil sa pagdawit niya sa pangalan ni Chavit. Ayon kay Dondon na binalak umano ni Ang na patumbahin ito at guluhin, dahilan para masira ang buhay ni Dondon. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atungang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Mr. Atungang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sabongero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Borican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna ng na binalita sa Channel 7 para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Ayon kay Dondon na malawak gumalaw si Atong Ang at marami ang mga koneksyon. Sa mga inilabas niyang detalye, wala naman siyang nabanggit na kasama si Chavit sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero, bagkos ito ay pinagplanuhan na patayin ni Ang. Wala pa din itong kasiguraduhan dahil mismong si Dondon pa lang ang nagsabi. Wala pang pahayag ni Ang at ni Chavit. Pero marami ang mga taong nagsasabi na baka totoo ang lahat ng sinasabi ni Dondon dahil isa si Mr. Chavit sa pinakamayamang tao sa Pilipinas na posibleng maging kalaban ni Ang. Pero sa mga naganap na interview, wala namang binanggit si Chavit na magkaaway sila ni Ang o anumang alita nilang dalawa. Dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear. Go sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama.
Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling, Mr. Atungang, ano nangyari kay Chavit noon na ginulo mo, napatayin nyo rin? Pangatlong update natin. Pinakamabigat dyan ay hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwedeng mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Breaking news mga kapatid, ilang kamag-anak ng mga nawawalang sabongero ay umatras na sa kaso laban sa mga umano'y sangkot sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. May mga espekulasyon mula sa ilang netizen na posibleng may naganap na settlement o bayaran. Sinasabi na mukhang malaki ang perang binayad sa mga ito para iatras ang kaso laban sa mga sangkot sa pagkawala at pagpatay sa mga sabongero. Ayon naman kay Justice Secretary Boying Rimulya na hindi niya alam kung magkano ang natanggap ng ilang pamilya ng mga nawawalang sabongero para makipag-areglo sa kaso ng missing sabongeros. Pinakamabigat dyan ay hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwedeng mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Sa naganap na press conference ng DOJ, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, meron silang mga balitang natanggap na umano'y inaayos o inaareglo ng kabilang panig ang ilang kaanak na sangkot sa pagkawala ng mga biktima. Pero wala pa silang hawak na sinumpaang salaysay. Dagdag pa ni Secretary Rimulya, patuloy nilang binubusisi ang impormasyong ito at hindi nila isinasantabi ang posibilidad na may mga panig na nagtatangkang impluwensyahan ang mga pamilya upang umatras sa kaso. Ayon sa kanya, kahit pa may mga umurong na complainant, hindi titigil ang DOJ sa paghahanap ng katotohanan at sa pagsampa ng nararapat na kaso laban sa mga responsable. Giit pa ng kalihim, ang pagkawala ng mga sabongero ay isang mabigat na krimen na hindi dapat basta-basta lamang maisasantabi, lalo na't may mga indikasyon na planado at organisado ang ginawang pagdukot at pagpatay. Nananawagan din siya sa mga natitirang pamilya at saksi na manatiling matatag at makipagtulungan sa imbestigasyon upang makamit ang hustisya. Samantala, ang ilang pamilya na nananatiling aktibo sa kaso ay nagsabing hindi sila matitinag sa kanilang laban at handa silang humarap sa anumang panganib para lang mailabas ang buong katotohanan. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung sino talaga ang utak sa likod ng pagkawala ng mga biktima at kung nasaan ang kanilang mga labi. Dagdag pa ng mga investigador, patuloy ang pagkalap nila ng ebidensya at pagsagawa ng mga follow-up operation upang matukoy ang eksaktong galaw ng mga suspect bago at matapos mawala ang mga biktima. Hindi rin nila inaalis ang mga posibilidad na may mas mataas pang personalidad o organisadong grupo na nag-utos ng krimen, bagay na ngayon ay isa sa mga pangunahing anggulo ng investigasyon. Hinihikayat naman ng ilang mambabatas ang DOJ at PNP na bilisan ng kaso at ilabas sa publiko ang anumang resulta ng kanilang mga pagsisiyasat upang matigil na ang haka-haka at maling impormasyon na kumakalat sa social media. Para sa kanila, mas mainam na malinaw at bukas sa lahat ang proseso upang maiwasan ang pagdududa at patuloy na makuha ang tiwala ng taong bayan. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling umaasa ang publiko na sa kabila ng mga balakid at bantang kinakaharap ng pamilya, darating ang araw na lalabas ang buong katotohanan at makakamtan ng mga biktima ang hustisyang matagal na nilang hinihintay.